Sinamahan ako ni Becca sa kung saan ako pwedeng pumasok at itinuro sa akin kung anong gagawin. Halos katulad lang naman ito sa floor namin kaya't hindi na ako nahirapan pa at nagsimula na mag-print. Napapayakap lang ako sa sarili ko dahil sa lamig. Nakatutok ata sa pwesto kong ito, yung aircon. Rebecca! Pagtawag na isang lalaking kalalabas lang ng opisina niya. Napatingin ako sa kanya na agad kong pinagsisihan kaya't nag-iwas agad ako. Oh shit, ngayon ko lang nakita si Bricks na naka-smart casual and he's so damn good in it. Naramdaman ko na patingin din siya sa akin ngunit nagpanggap na lang ako na hindi ko siya napansin. Huwag kang titingin sa kanya, Vienna. Sir? Lumapit si Rebecca kay Bricks at kahit na nandoon na iyon tinawag niya, ay ramdam ko pa rin ang paninitig niya sa akin. Bakit ba siya nakatingin sa akin? Wala naman siyang mapapala. Nag-usap sila doon at hindi ko na iyon pinakinggan pa. Binilasan ko na lang ang ginagawa kong pagpiprint. Matapos kausapin ni Bricks si Rebecca ay umalis na siya doon. Akala ko nung una ay papasok na siyang muli sa opisina niya pero napatigil ako sa ginagawa ko na maglakad siya sa may gilid ko at pumunta sa may likod ko. Kumabog ang dibdib ko pero pinigilan ko ang sarili ko na lumingon sa kung nasaan siya ngayon. Hindi ka ba nilalamig sa pwesto mo? Tanong niya. Hindi ako sumagot. Malay ko ba kung sinong kausap niya? Tom, and you're pretending not to hear me now, huh? Mahina man ang boss niya nang sinabi niya ito pero rinig ko pa rin kaya tumaas ang balahibo ko. Napalingon na ako sa kanya para malaman kung sino bang kinakausap niya. Hindi siya nakatingin sa kahit na sino. Nakatingin na siya ngayon sa tapat ng standing aircon na nasa may likod ko lang. Parang may ina-adjust siya doon. Better? Nanlaki ang mga mata ko nang tumingin siya sa akin. Diyos ko, ako nga atang kinakausap niya kanina. Tumango na lang ako. Matapos yun ay umalis na si Bricks. Tumingin pa siyang muli sa akin bago tuluyang pumunta sa kanyang opisina. Napalunok ako. Hindi ko alam bakit ako kinakabahan. Pabalik na ako sa ginagawa ko nang mapansin ko na nakatingin sa akin yung ibang nandito na nasaksihan at narinig ang pangyayari. Tinitingnan ako ng mga ito na para bang gusto nila magtanong kung bakit ginawa iyon ng boss namin. Sana in-adjust ng boss ang posisyon ng aircon para hindi lamigin. Napatingin ako sa nagsalita. Tumatawa ito at halatang inaasar ako ngunit nang mapansin niya na hindi ako natutuwa sa sinabi niya ay nag-iwas na siya ng tingin at bumalik sa ginagawa niya. Bakit nila nilalagyan iyon ng ibig sabihin? Bakit kailangan may mali siya para sa kanila? Natapos na ako sa pagpiprint at ang kailangan ko na lang gawin ngayon ay papirmahan ito kay Bricks. Ngunit dahil sa nangyari kanina ay para bang ayokong pumasok sa kanyang opisina. Pakiramdam ko ilalagyan na naman ng mali siya ng iba ang gagawin kong pagpunta sa opisina. Hindi ako tumuloy pagpunta sa opisina niya at umalis na roon. Nagtaka pa si Rebecca sa akin nang makita akong papaalis gayong alam niya na may papipirmahan ako kay Bricks. Tapos ka na bang magpapirma kay sir? Napatigil ako sa paglalakad nang marinig ko ang pagtatanong niya. Nilingon ko siya at tipid na ngumiti. Hindi pa. Nakalimutan ko yung dokumentong kailangan ko rin pirmahan. Kukunin ko lang at isasabay. Tumango si Becca sa sinabi ko at bumalik na sa trabaho. Nang makarating ako sa opisina, inapatingin sa akin si Chad dahil para ako nagmamadali sa hindi malamang dahilan. Tiningnan ko ang orasan ko at may oras pa bago yung meeting ni Bricks kasama ang mga pinsan niya. Naupo ako sa aking upuan at nagpaikot-ikot doon. Hindi malaman ko anong dapat gawin. Tutuloy ba ako o hahayaan ko na lang ang mga dokumentong ito ni Venice? Sorry Venice. Mariin ko ipinikit ang mga mata ko. Hindi pwede. Nakakaawa naman si Venice kung maabutan niya pang walang pirma mga dokumento niya bukas o mamaya kung papasok man siya. Chad, may ginagawa ka ba? Tanong ko kay Chad na tutok sa kanyang computer. Meron. Bakit? Tanong niyang pabalik sa akin. Mabilis siyang tumingin sa akin bago ibinalik sa screen ng monitor niya. Wala kang papipirmahan kay sir? Kapag meron na isasabay ko na lang itong mga dokumento ni Venice para siya na magpapirma. Sa hindi malamang dahilan, dito sa sarili ko ay ayoko magpakita kay Bricks. Meron, kaya lang hindi ko pa naayos kaya baka mamaya na lang. Kung hindi mapirmahan ngayon ay pwede ko na maipapabukas ito. Bakit? Tumingin siya sa akin, halatang nagtataka. Umiling na lang ako at muling iniikot itong upuan ko. Kung ipagpabukas ko na lang din kaya itong kay Venice. I hate this. Tumayo na ako at kinuha yung mga dokumento ni Venice. Tapos na ako makapagtalo sa sarili ko. Magpapapirma lang naman ako tapos ay aalis na. Hindi ko nga kailangan makapag-usap sa kanya. Magpapapirma lang ako ng dokumento. Muli ako sumakay ng elevator at nagpunta ng 25th floor. Nganitaan ako ni Rebecca nang mapansin niya ang pagbalik ko.
Mamiti lang din naman ako sa kanya at naglakad na patungo sa opisina ni Bricks. Nararamdaman ko pang pagsunod ng mga mata sa akin. Kung dukutin ko kaya ang mga mata ng mga chismosang ito. Huminga ako ng malalim at kumatok na sa pinto ng silid ni Bricks. Sinabi niya naman na pumasok kaya't binuksan ko na iyong pinto ng opisina niya. Dumungaw muna ako at nagulat ako nang makita ko siyang nakatingin na. Mukha atang inaabangan niya kung sino yung kumakatok. Good morning, sir. Magpapapirma lang po ako ng mga dokumento para kay Venice. Umayos na ako ng tayo at naglakad papunta sa may lamesa niya. Marahan kong iniabot sa kanyang aking hawak na mga dokumento. Kinuha yun ni Bricks at mabilis na tiningnan bago tumingin sa akin. Ako naman ay nagpanggap na pinagmamasdan ng opisina niya. Here you go. Nagulat pa ako dahil mabilis niya lang na pinirmahan ang lahat. Iniabot niya iyon sa akin at nang kukunin ko na ay agad niyang iniiwas sa akin. Napakurap-kurap ako dahil sa pagtataka. Napatingin ako sa kanya na puno ng katanungan. Bakit niya iniiwas sa akin iyon? There, you look at my direction finally. Ipinataw niyang muli ang mga dokumento sa lamesa niya kaya doon napunta ang atensyon ko. Tapos na ba niyang pirmahan iyon o niloloko niya lang ako? Napansin ko ang pagtuon ng kanyang dalawang kamay sa lamesa niya at bahagyang inilapit ang mukha sa akin. Nagulat ako sa ginawa niya kaya't napaatras ako. Inilalayo ang mukha ko sa kanya. Pinaliitan niya ako ng kanyang mga mata. Tila ba inoobserbahan ang bawat magiging reaksyon ko sa mga kilos niya. Sir, Diana Miranda. Napalunok ako nang banggitin niya ang buong pangalan ko. Bakit kailangan niyang bigkasin ang buong pangalan ko? I want to ask, why do you keep on ignoring me? Did I do something wrong to deserve such treatment? Tell me. Kinilabutan ang katawan ko at para bang nagtaasan ang balahibo ko dahil sa pamamaos ng kanyang boses. Why is it so husky? Bakit kailangan ganoon ang kanyang boses? Pakiramdam ko'y dudugo ang ilong ko nang marinig ko iyon. Pilit akong umiti at nagpanggap na hindi maintindihan ang kanyang sinasabi. Hindi naman po, sir. Bakit niyo naman po naisip na iniwasan kita? Ganito naman po talaga dapat, hindi ba? Since you're my boss and I am your employee. Nakita ko ang bigla ang pagdilim ng kanyang expression kaya muli ako napalunok. Pakiramdam ko ay nanunoy yung aking lalamunan dahil sa paninitig na ginagawa niya sa akin. Gusto ko mag-iwas ay parang magnet ang mga mata niyang iyon. Hindi ko magawang iiwas ang aking mga mata. You! Hello, cousin! Oh, may iba palang nandito. Sorry, bahala ka pa naman namin surpresahin. Mukhang kami pang nasurpresa. Nakarinig ako ng paghalakhak sa likod namin kaya agad akong lumayo kay Bricks. Napayuko ako dahil sa kahihiyang nararamdaman. Hindi naman siguro nila pansin na ang lapit lang ni Bricks sa akin kanina, hindi ba? Baka ma-misinterpret nila yun. Hi, Viana. Pagbati nila sa akin na makita ako. Ngumiti naman ako sa kanila at magalang silang binati na tatlo. Huminga ako ng malalim at tumingin kay Bricks. Malamig at madilim pa rin ang expression niya. Sir, the documents please. Mahinahong sambit ko sa kanya at itinuro ang mga dokumentong hindi ko sigurado kung napirmahan niya na ba. Kinuha niya iyon at iniabot sa akin ang hindi iniiwas sa mga mata sa akin. Napapasingap ako dahil sa kakaibang tensyong nararamdaman. Gusto ko nang umalis dito. Thank you, sir. Nang mapansin ko naman na pirmado niya na iyon, ay nagpasalamat na ako sa kanya. Nagpaalam na rin ako sa kanilang apat at umalis na ng opisinang iyon. Muli ako nakahinga ng maluwag na makalabas doon. Naglakad na akong paalis sa lugar na iyon at bumalik sa department namin. Nilibang ko na lang ang sarili ko sa pag-update ng files ko para lang maiwasan ko na ang masyadong pag-iisip tungkol kay Bricks at sa kung anumang maaaring nararamdaman ko para sa kanya. I don't want to admit anything right now. Not now that I have a boyfriend. Not that I'm still not sure what it is. Maaari kasi ang nararamdaman kong ito ay parang paggaan lamang na loob sa kanya at pagkawala ng inis dahil sa mga bagay na naitulong niya sa akin at sa kung paano niya ako pakatunguhan. Siguro ngayong mas nakikilala ko na siya ay napapagtanto ko na hindi naman pala siya ganoon kasamang tao kagaya ng iniisip ko nung una. Masama pa rin siya kasi nag-i-import siya ng illegal pero other than that, wala naman siya ibang issue. Base pa lang sa mga nakita ko sa kanya. Who knows? Tama, ganoon nga lang iyon at para manatiling ganoon lamang ang lahat, dapat sigurong alamin ko kung saan ako dapat lumugar at ang lugar ko ay ang pagiging empleyado niya lang. Isa pa, imposible namang magkaroon ako ng ganoong nararamdaman sa kanya in a short period of time. Wala pa nga kaming kalahati na taon na magkakilala eh. Viana, tara, kakain ng lunch. Napatingin ako sa gilid ng desktop ko para makita kung anong oras na at halos manlaki ang mata ko nang makita na 12:00 na pala.
Hindi ko man lang namalayan. Inayos ko ang ilang gamit ko at sumunod na rin kay Chad. Nagkukwentuhan lang kaming dalawa habang naghihintay ng elevator. Puro biro ang mga sinasabi nito kaya't panay ang tawa ko. Bumukas ang elevator kaya tagahanda na kami para pumasok doon. Ano sa tingin mo, Hati? Nalaki ang aking mga mata nang makita ko yung 4 na valiante. Parang natuyuan na naman ako ng lalamunan nang makita ko sila, lalo na ang isa sa kanila na mas malamig pa sa panahon ng paninitig sa akin. Good afternoon po. Pagbati ni Chad na halatang nagulat din sa presensya nilang 4. Bumati na rin ako at nakita ko naman na ngumiti sila sa amin. Nagdadalawang isip pa kami ni Chad kung sasakay pa ba kami o maghihintay na lang ng ibang elevator. Pumasok na kayo. Ang lawak ng space. Sabi ni Avi. Tumango kami at nahihiyang pumasok sa loob ng elevator. Sinisiko-siko pa ako ni Chad na para bang nahihiya talaga siya. Same, Chad. Hindi ka nag-iisa. Saan tayo kakain? Dinig kong tanong ni Bernard sa mga pinsan. Truman, pinapunta niyo ako rito sa Manila para pag-usapan ng tungkol doon sa bagong kasino ipatatayo. Pwede namang video call na lang. Naiinis na dagdag na sinabi nito sa una niyang tanong. Cafeteria na lang sa baba. Nakakatamad mag-drive. Ang putik sa labas. Angal ni Hati. Nagsisang-ayo na naman sila roon. Hindi man ako nakatingin sa kanila pero nakakaramdam ako ng kilabot dahil pakiramdam ko'y may nakatingin pa rin sa akin mula sa likod. Come on, give me a break. Ano ba kasing pinagkakaabalahan mo, Bernard? Yun pa rin bang bagong katulong nyo? Grabe, hindi ka nauumay? Yan talaga ang kinatitigil mo sa Laguna? Natatawang sabi ni Avi kay Bernard. Naalala ko na napag-usapan nga pala ni na Briggs at Avian tungkol dito kahapon. Mind your own business, Avian. Yun na lamang naman ang sinabi ni Bernard na nakapagpatawa sa kanyang mga pinsan. Hindi ko narinig ang tawa ni Briggs, kaya alam kong hindi siya tumawa. Bumukas ang elevator sa 16th floor at nagulat ako dahil maraming sumakay doon. Napaatras kami ni Chad at halos mawalan na ako ng balansa dahil bigla silang nagsiksikan. Careful. May humawak sa may balikat ko at pinigilan ang muntikan ko ng pagtumba. Napatingin ako sa kanya at nakita ko si Briggs sa may likod ko. Nalaki muli ang mga mata ko pero agad din akong nagpasalamat sa kanya at umayos ng tayo. Lumapit pa ako kay Chad at kinamusta niya naman ako dahil sa nangyari. Sinabi ko naman na okay lamang ako. Nakarating na kami sa ground floor at agad kami dumiretso sa cafeteria. Binibilisan ko ang paglalakad dahil alam ko na nasa likod lang namin ang mga vilyante. Bakit ka ba nagmamadali? Gutom na ba tayo, sis? Tatawa-tawang sabi ni Chad. Tumawa na lang din ako at sinabi na baka mawalan kami ng mauupan. Nang makarating kami sa cafeteria ay halos lumuwa ang mata naming dalawa sa haba ng pila. Ang daming tao. Halos lahat ata ay dito kumakain ngayon dahil sa panahon. Naku, pumila na tayo, bilis! Hinigit na ako ni Chad at pumila na. Sana'y makaabot kami bago matapos ang lunch break. Sino sir ba? Pipila din ba sila dito? Kaya nila yun? Hindi. Sagot ni Chad at ngumuso. Sunundan ko yung tinuturo niya at nasagot agad ang tanong ko kanina. May magsaserve ng pagkain nila at may sarili silang table. Ilang minuto pa ata kaming nakapila ni Chad. Nangangalay na nga ako. Natatakot din na baka maubusan na kami ng pagkain. Hindi rin naman nagtagal ay nakabili na rin kami sa wakas. Hawak-hawak ko ang tray ng pagkain ko at naghahanap kami ni Chad na mauupuan ngunit punuan ata ang lahat ng table. Walang bakante at marami pa rin na nag-aabang ng aalis at mababakante. Grabe, ngayon ko lang ata naranasan na ganito dito. No vacant seats? Halos mapatalon ako sa kinatatayuan ko nang may magsalita sa may gilid ko. Napatingin kaming dalawa ni Chad sa kanya, just to see Briggs. Kabuti ba siya? Bigla na lang sumusulpot. Wala pa nga sir eh. Maghihintay na lang po muna kami. Si Chad ang sumagot sa kanya dahil wala akong balak na magsalita. Tumingin-tingin ako sa paligid para magkunwaring naghahanap ng mauupan. You can sit with us. There are vacant seats on our table. Kahit hindi ako tumitingin sa kanya, nalaki ang aking mga mata sa narinig ko. Napatingin sa akin si Chad at nakita ko ang pagningning ng kanyang mga mata. Sumanyis ako sa kanya na huwag niyang tatanggapin iyon dahil nakakahiya. Sir, huwag na po, nakakahiya po sa inyo. Lakas loob akong tumingin sa kanya at sinabi iyon. Nakita ko ang pagtaas na isang kilay niya kaya umiwas akong muli ng tingin. No, it's definitely okay. Pwede kayo sa table namin. Napatingin ako sa kanya nang marinig kong boss ni Bernard. Ngumiti siya kay Briggs bago muling tumingin sa amin. Palihim ako sa likod ni Chad. Napatingin ako sa kanya at palihim na umiling.
Habang nakatingin kay Chad ay may nakita kong nabakanteng isang table kaya agad ko yung tinuro sa kanya. May vacant seats na po, sir. Thank you na lang po sa alok. Mabilis kong pagpapasalamat sa kanila at tinigit si Chad papunta sa nabakanteng lamesa. Hinintay lang naming malinis iyon at naupo na kami. Bakit parang galit sa atin, sir? Dapat atang hindi natin tinanggihan yung alok. Baka sa boss ni Chad ang panghihinayang. Hoy, nakakaya kaya. Isa pa mga boss iyon. Ano na lang sasabihin sa atin kapag nakita tayo ng iba? Ayoko ma-issue, no? Sabi ko sa kanya. Mamuso siya pero sumang-ayon din naman sa sinabi ko. Kumain na kaming dalawa at habang kumakain ay napansin ko ang pag-ilaw ng cellphone ko na nakapatong sa gilid ng lamesa. Agad kong kinuha yun at binuksan yung text message. Bricks, Valiante. Keep on ignoring me and rejecting my offer. You're going to regret it later, Miss Miranda. I will make you regret it. You don't want to see me fit to be tied, Vienna. This is my warning. Nanlak ang aking mga mata at napalunok ako sa nabasa ko. Nilock ko na lang ulit ang phone ko at itinaob yun sa lamesa. Napatingin sa akin si Chad at mukhang naguguluhan sa itsura ko ngayon. Sino nag-text? Bakit parang kinabahan ka? Pagtatanong niya, umiling ako at pilit nang umiti. Wala, scammer lang ata. Kumain na tayo. Marami pa tayong gagawin sa office. Yun na lamang sinabi ko para madistract ako sa nabasa kong mensahe mula kay Bricks. I'm going to regret it. He's going to make me regret ignoring him. How? Paano niya naman gagawin niya yun? Anong gagawin niya? Those thoughts filled my head, making me feel even more nervous for my life. Tulala ako matapos ang lunch break. Iniisip yung sinabi ni Briggs sa text niya. Fit to be tied, huh? Tanga ba ako para hindi malaman ang ibig sabihin nito? Nag-type ako sa aking desktop at sinearch sa Google kung ano ibig sabihin ng salitang iyon at napasingap ako nang makita ko. Very angry. Ano ibig niyo sabihin doon? Wala naman akong ginawang mali para ikagalit niya. Tama lang naman na dumistansya ko sa kanya at ang tanggihan ng mga alok niyang sa tingin ko ay hindi patas sa ibang empleyado niya. Ayoko magkaroon ng kung anong kaisipan sa ibang tao sa relasyon namin dalawa. Lalo na't wala naman talaga kami ibang relasyon kung hindi ang pagiging empleyado ko at siya ay boss ko. Inalis ko na lang iyon sa aking isipan at nagtrabaho na. Hindi na nga pumasok si Venice kahit nung hapon. Baka wala pa rin siyang masakyan o baka hindi pa rin siya makalabas dahil sa baha. Papauwi na ako nung araw na iyon. Hindi naman kami nagsabay ni Chad dahil may kailangan pa raw siyang puntahan. Niyaya niya ako kung gusto ko sumama sa kanya ngunit tumanggi ako dahil gusto ko na lang umuwi sa ngayon at magpahinga. Wala masyadong tao sa paligid. Siguro ay dahil sa panahon o masyado pa maaga sa iba para umuwi. Mabuti na rin siguro ito dahil may pag-asang hindi siksikan sa bus at mga jeep. Naghihintay lamang ako ng bus para makauwi nang may tumigil na isang motor sa aking harapan. Aatras pa lang ako nang agad nilang higitin ang aking bag. Hindi ko naman yun binitawan at nakipag-agawan ako sa kanila. Magkahalong kaba, takot at pagkainis ang aking nararamdaman. Alam kong dapat ay hindi na ako manlaban ngunit ayoko rin pakawalan ng gamit ko. May mga importanteng gamit ako sa loob ng bag ko na hindi ko maaaring maiwala. Bitiwan mo na o masasaktan ka. Sabi na lalaking naka-helmet sa akin. Hindi ako nagpaawat sa pakikipag-agawan ng bag ko. Hindi ko ito ibibigay. May kinuha na lalaki sa kanyang bulsa na isang pocket knife at itinutok sa akin. Napasingap naman ako dahil sa nakita ko. Ginapangan na ako ng matinding takot pero ayoko pa rin ibigay sa kanila ang bag ko. Alam ko mahalaga ang buhay ko pero may mahalagang gamit din sa bag ko na hindi kayang mapalitan ng kahit na ano. You can't lose it here. Dala na rin siguro ng taranta at takot para sa sariling buhay inagawa kong depensa ng sarili ko. Sinipa ako ang lalaki sa gitnang bahagi ng kanyang hita. Agad naman siyang napasigaw sa sakit at napahawak dito. Namaluktot ang kanyang tuhod dahil sa sakit. Nabitawan niya ang aking bag kaya't hindi na ako nagdalawang isip na tumakbo papalayo sa kanila. Ang isang lalaking kasama niya naman ay bumaba ng motor at tinangka pa akong habulin. Someone please, help me. Wala bang pulis sa paligid? Sa di kalayuan ay may nakita kong lalaki na nakatayo at may kausap sa cellphone niya. Nakakahiya man ay lumapit ako sa kanya at nanghingi ng tulong. Please help me. May dalawang lalakang mahabol sa akin at tinatangka nilang kunin ang bag ko. Napatingin ako sa lalaki at ganoon din siya sa akin. Laking gulat ko nang makita ko kung sino siya. I'll call you back later. Something came up. Matapos niyang sabihin iyon sa kanyang kausap sa telepono ay binaba niya na ito at tumingin sa akin. Mabilis naman aking paghinga dahil sa pagtakbo ko. Calm down. Ano nga ulit ang sinasabi mo?
Tanong sa akin ni Bernard. Siya kasi yung lalaking nalapitan ko. May humahabol sa akin dalawang lalaki. Nanginginig ang aking boses. Ngayon ko lang ata talaga naramdaman yung takot para sa nangyari sa akin kanina. Sila? Tanong ni Bernard sa akin. Napatingin ako sa likod ko at agad akong nagtago sa likod ni Bernard nang makita ko ang dalawang lalaki. Napatigil naman sila sa pagtakbo papalapit sa akin nang makita si Bernard. Napaatras sila at agad na tumakbo pabalik sa kung nasaan ang motor nila. Nakahinga naman ako ng maluwag nang mawala sila sa paningin ko. Nalingon ako ni Bernard at tinanong kung okay lang ba ako. Tumango naman ako dahil hindi naman ako nagtamo ng kahit na anong sugat o hindi naman ako nasaktan. I'm not asking you about physical injuries, Vienna. How are you feeling? Tanong niya sa akin. Pinakalma ko ang sarili ko at tumingin sa kanya. I'm not okay. Kagaya ng barila noong isang araw na nangyari sa amin ay hindi rin madalas na mararanasan na may magtangkang nakawan ka. Kaya lang base sa kilos ng dalawa, hindi lang basta pagnanakaw ang plano nila. Dahil kung pagnanakaw lang ay hindi nila ako susundan kung nakalayo na ako sa kanila. Saan ka papunta? Ihatid na kita. Do you want me to call Bricks? Nasa opisina pa siguro iyon. Marasa kong umiling na siyang nakapagpatigil kay Bernard sa pagsasalita. Bakit niya kailangan tawagan si Bricks? Wala namang kinalaman si Brooks dito hindi nyo na kailangan tawagan si Sir. Nakakahiya. Wala naman siyang kinalaman dito. Hindi naman pati kailangan ni Brooks na malaman ang lahat na nangyayari sa akin. Hindi naman sa kailangan niya pong malaman. Pinaliitan ako ng mga mata ni Bernard pero bumuntong hininga na lang siya at nagkabit balikat. Ihahatid na kita. Sabi ni Bernard at may isang mamahaling sasakyan ang pumarada sa harapan namin. Binuksan niya ang pinto ng passenger seat at iginiya ako roon. Hindi na. Sa tagig ka pa, hindi ba? O papalayo ka? Pagtanggi ko, gustuin ko bang tanggapin ang alok niya dahil natatakot akong balikan ng mga lalaking iyon ay pinangunahan pa rin ako ng hiya. It's fine. Pauwi rin naman ako ng Laguna kaya hindi ako masyadong mapapalayo. Muli niya akong iginiya papasok ng kotse niya. Tumango naman ako at hindi na iyon tinanggihan pa. Sumakay na rin si Bernard at nasa tabi ko siya ngayon. Agad ako nagpasalamat sa kanya at nginitian niya lang naman ako. Saan ka nakatira, Vienna? Tanong sa akin ni Bernard na agad ko namang sinagot. Sinabi niya iyon sa kanyang driver na agad namang sinunod nito. Tumunog ang cellphone ni Bernard kaya tapatingin din ako roon. Gusto ko mag-iwas ngunit nang makita kong umisi si Bernard, bago tumingin sa akin ay agad akong kinabahan. Huminga siya ng malalim at may pinindot sa screen bago iyon tuluyang sagutin. Rix, napatawag ka? Nalak ang aking mata nang malaman ko sino yung tumatawag. Halata naman na natatawa si Bernard pero pinipigilan niya ito. Where the hell are you? We're not done with the talk, moron! Matigas na pagkakasabi ni Bricks sa kabilang linya. Bagyang kumunot ang noo ko dahil naka-speaker pala ang tawag at naririnig kong pag-uusap nila. Pauwi na ako. Natatawang sagot ni Bernard. Gagabihin ako masyado kapag nagtagal pa ako. Sa Laguna ako uuwi. Ano ba talagang ginagawa mo sa Laguna? Iritadong tanong ni Bricks sa kabilang linya. Nandun at ang babae niya eh. Natatawang sabi naman ni Avion mula sa kabilang linya. Sa tingin ko ay magkakasama pa sila nila Bricks. Si Bernard lamang ang pauwi na. Kung ano mang ginagawa ko sa Laguna ay labas na kayo roon. Isa pa hindi ko naman iniisang tabi ang trabaho ko. Sagot ni Bernard sa mga akusasyon ng kanyang mga pinsan. Bumalik ka rito. Utos ni Bricks na para bang hindi niya narinig ang mga sinabi ng pinsan niya kanina. Natawa si Bernard sa sinabi ni Bricks. I can't. Ngumisi si Bernard bago mabilis na tumingin sa akin. Bakit bigla ko nakaramdam ng kaba sa pangisi niyang iyon? At bakit? Patagal ng patagal ang kanilang pag-uusap ay patigas din ang patigas ang boses ni Bricks. Halatang iritado na talaga. Ihahatid ko pa si Vienna sa bahay niya. Nalakang ako mga mata nang idinamay ako ni Bernard sa kanilang pag-uusap. What? Bye. Hindi na pinatapos ni Bernard ang sasabihin ng pinsan at nagpaalam na bago tapusin ang tawag na iyon. Napakurap-kurap lang naman ako sa kanya. Hindi makapaniwala sa sinabi niya. Tumingin siya sa akin at tinawanan lang ang aking reaksyon. Bakit kailangan mo sabihin kay Sir Bricks na magkasama tayo at ihatid mo ako, Sir Bernard? Nagtatakang tanong ko dito. Sa tingin ko talaga hindi naman dapat sabihin pa sa kanya. Call me Bernard Vienna. Hindi mo naman ako boss. Natatawang sambit niya. Tumingin siyang muli sa akin. Wala lang. Gusto ko lang asarin si Bricks. Asarin siya? Curiosity strikes me. Hindi ko na magawang pigilan ang magtanong.
Napansin ko kasi kanina na tinanggihan mo siya sa alok niyang sumama sa table namin, hindi ba? Simula noon ay nag-iba na ang mood ni Bricks. Kanina pa mainit ang ulo niya. I think it was because of you. He gave me a side-eye glance while still smirking. Ha? Kunwaring naguguluhang tanong ko sa kanya. Naisip ko na lang na baka may epekto ka sa kanya na wala ibang tao at mukhang napapatunayan ko nga iyon. Tumingin siya sa harapan pero hindi siya natitinag sa pagsasalita. Narinig ko sa mga taga-admin at accounting department na nasa same floor na opisina ni Bricks na iba daw ang trato ni Bricks sa'yo. Na may mga ginagawa raw ito para sa isang babae na nagtatrabaho sa brokerage department na hindi niya ginagawa o ipinapakita sa iba. Muli siyang napatingin sa akin. Ako naman ay tumahimik lamang. Hindi ko alam kung may dapat ba akong sabihin ngayon. Hindi ko napansin na nakarating na pala kami sa tapat ng apartment ko. Tumingin na lang akong muli kay Bernard upang magpaalam, ngunit ngumiti lamang naman siya sa akin. Vienna. Muling pagtawag niya bago ako makababa ng tuluyan. Be careful. Naihuwagaan man sa ibig niya sabihin sa sinabi niyang iyon ay nagpasalamat na lang ako muli sa kanya. Hinintay ko makaalis ang kotse ni Bernard bago ako tuluyang pumasok sa loob ng apartment ko. Be careful, he said. May iba pa ba iyong ibig sabihin o masyado ko lang iniisip ang mga bagay-bagay dahil sa mga nangyayari sa akin? Wala naman siguro ibang ibig sabihin yun, hindi ba? Ilang araw ang nagdaan ay hindi nagbago ang pakikitungo ko kay Bricks. Dumidistansya ako at kapag may pagkakataon na hindi talaga nagpapakita sa kanya. Minsan pa nga humihingi na lang ako ng pabor sa iba para sila na ang magpapirma ng dokumento kay Bricks. Nagdadahilan na lang ako na busy ako at walang oras upang puntahan mismo si Bricks. Nakita ko ang isang email na dumating na iyong shipment nilang ammunitions. Agad akong kinabahan pero naayos ko na naman na ang mga dokumentong kailangan dito. Ang hinihintay ko na lang din talaga ay ang mismong pagdating nito. Nilodge ko na ito at agad na napaprint. Binantayan ko ang pagpiprint nito dahil kinakabahan ako may ibang makakita kahit na hindi ko naman dinedeclare ang ammunitions. Nang maayos ko ng dokumento ay naalala kong kailangan ko magpapirma ng entry kay Bricks at hindi ko alam kung sino maaari kong utusan ngayon para pumunta kay Bricks dahil iba itong shipment na ito. Wala naman akong ideya sa kung sino pa bang nakakaalam ng ilegal na ginagawa ng mga bilyante. Kinuha ko ang telepono ko at tinawagan si Rebecca. Pwede ko kayang iwanan na lang sa kanya ito. Hey Rebecca, bati ko sa kanya nang sagutin niya iyon. Dumating na yung isang shipment. Nalodge ko na rin. Itatanong ko sana kung pwede ko iwanan na lang dyan yung dokumento para mapapirmahan kay sir. Ang dami ko talagang dahilan ngayon. Basta hanggat maaari ayoko magkita kami ni Bricks. Naku, sa tingin ko mas magandang ikaw magpapirma niyan. Paniguradong marami itatanong si sir tungkol sa shipment na iyan at since ikaw may handle, sa tingin ko ay ikaw lang makakasagot ng mga tanong niya. Napapikit ako sa narinig ko. Ayokong pumunta ng opisina ni Bricks. Sa bagay, nandiyan na ba siya? Yun na lamang ang itinanong ko. Baka kasi kapag nagdahilan pa ako ay mahalata niya rin na iniiwasan ko si Bricks. Oo, nandito na siya kanina pa. Siguro natanggap niya na rin ang email na dumating na iyan. He may be expecting you to come to his office to discuss it with him. Matapos kong kausapin si Rebecca, ibinaba ko na ang telepono at napabuntong hininga. Matapos ang ilang araw na pag-iwas sa kanya ay kailangan ko na naman siyang harapin ngayon. Okay ka lang? May problema ba sa shipments mo? Napatingin ako kay Venice nang itanong niya iyon. Umiling naman ako at sinabi na maayos ang lahat. Tumayo na ako at dinala yung mga dokumento ng illegal nilang importasyon at nagpunta sa kanyang opisina. Nang makarating ako roon ay agad ako nagtungo sa opisina ni Sir. Kumatok ako at binuksan ang pintuan. Napatingin siya sa akin pero hindi siya nagsalita at sinanyasan lang ako na pumasok. Hinawakan ko ang collar ng aking suot na damit dahil pakiramdam ko ay nasasakal ako. Naglakad ako papalapit sa may lamesa niya at iniabot yung mga dokumento. Dumating na po ang shipment natin ng ammunition, sir. Kailangan na lang po ng pirma sa entry at ipaprocess ko na po. Tumingin sa akin si Bricks at kinuha yung iniaabot ko sa kanyang dokumento. Pinasadahan niya ito ng tingin at kinuha ang signing pen niya bago pinirmahan iyong entry. Kinuha ni Bricks ang telepono at tinawagan si Rebecca. Sinabihan niya ito na tawagin si Louie dahil kailangan niyang kausapin ito. Hindi naman nagtagal, matapos ang pagtawag niya kay Becca ay may kumatok na sa opisina at pumasok si Louie. Dumating na ang ammunition natin. Louie, sinong processor ang nakakaalam ng illegal importations natin sa MICP? Tanong ni Bricks. Tinakpan niya ang ballpen niya at sumandal sa office chair niya bago tumingin kay Louie. Si Jun po, sir.
Sagot naman ni Louie dito. Kaya ba niya? Pabalik naman na tanong ni Sir. Tumango si Louie at sinabing kaya iyon ni Kuya Jun. Okay, kung mapafile na, ay i-file niyo na. Iniabot niya iyon kay Louie na agad namang kinuha nito. Kompleto na ba ito? Pagtatanong naman sa akin ni Louie. Tumango ako at itinuro sa kanya ang lahat ng importanteng dokumento ng shipment. Tumango siya sa akin. Saan ang delivery pala nito, Sir? Pareho kami napatingin ni Louie kay Sir. Oo nga pala, hindi pa namin alam kung saan ang delivery nito. Right, tatanong ko muna kay Abby. Sandali lang. Kinuha ni Briggs ang kanyang cellphone at tinawagan ng kanyang pinsan. Kami naman ni Louie ay nag-uusap tungkol sa shipment na iyon. Abby, saan ang delivery ng ammunitions? Nabago ang location ng pagdadalhan, hindi ba? Tanong ni Briggs. Napatingin ako sa kanya. Hindi naman siya nakatingin sa akin. Somehow, I feel disappointed. Bakit ako madidismaya? Hindi ba't itong gusto kong mangyari? Ang hindi ako itratong iba ni Briggs? Sa Batangas? Okay, got it. Matapos niyang kausapin sa avion ay tumingin na siyang muli kay Louie para sabihin ang lokasyon ng delivery.